The Billionaire's Rented Wife. Sa mata ng lipunan, si Alexander ang lalaking nasa kanya ng lahat. Kayamanan, kapangyarihan at kasintahan na isa sa pinakamagandang babae sa bansa. Pero sa likod ng marangyang buhay, may pusong nakakulong sa isang kasunduan na hindi niya pinili. Sa araw ng kasal niya, hindi siya handang magpakasal sa babaeng hindi niya mahal. Kaya nagdesisyon siyang gawin ang imposibleng plano, ang magrenta ng isang estrangherang babae para sirain ang kanyang kasal. Ang plano niya, ipakilala ang babae bilang kanyang tunay na asawa. Ano ang kahihinatnan ng babae sa kamay ng bilyonaryo? Kamusta mga kaibigan? Isang story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na sana ay magbigay inspirasyon at kilig sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, paki-like po ng ating video. Paki-click din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Sigurado ka ba dito, Sir Alexander? Tanong ni Joshua, ang kanyang loyal na driver, habang nakabang sila sa isang coffee shop sa Tondo. Baka naman may ibang paraan para hindi matuloy ang kasal bukas. Napabuntong huninga si Alexander Bautista, CEO ng Bautista Company. Ilang beses ko bang sasabihin, Joshua, hindi ko kayang pakasalan si Samantha. Hindi ko siya mahal at hindi ko hahayaan na ikulong ako sa isang kasal na ginawa lang para sa negosyo. Totoo bang dito mo makikilala ang babaeng nirerentahan mo? Tumango si Alexander. Sa totoo lang, hindi niya akalain nga abot siya sa gantong kadesperadong hakbang, mag-post online ng ad. Kailangan ng babaeng magpapanggap na asawa ko, isang araw lang, may malaking bayad, confidential, at ngayon eto siya, naghihintay. Nang bumukas ang pinto ng coffee shop, tumigil ang mundo ni Alexander sandali. Isang babaeng may simpleng ayos, naka-jeans at puting blouse, pero may matalas na mata at misteryosong ngiti ang pumasok. Mr. Bautista? Tanong nito habang lumapit sa mesa niya. Nicole. Ikaw si? Nicole, sagot ng babae. May maikling ngiti sa labi. Nicole Mendez, wala akong record, wala akong sabit, pero magaling akong umarte. Gusto mo ako maging asawa? Gagawin ko. Tumikim si Joshua sa gilid, halatang nagdududa. Pero si Alexander, para bang may kakaibang tiwala agad sa babaeng to. Okay, ani Alexander, kunot noo, pero determinado. Bukas ang kasal ko, gusto ko. Pagsapit ng hapon, nandun ka sa simbahan, nakaputi, may singsing, at handang sabihing ikaw ang legal na asawa ko. Napangiti si Nicole, may halong biro ang mga mata. Walang iyakan, walang halikan? Tingnan natin, aniya habang umingiti na rin. Depende kung gaano kakagaling umarte. Walang ano-ano, pareho silang natawa. Sa oras na yon, hindi pa nila alam na ang simpleng kasunduan ay magbubukas ng kwento ng pusong matagal nang sarado sa pag-ibig. At sa araw ng kasal na yon, isang babaeng biniyaran ang magpapanggap na asawa ng pinakamakapangyarihang lalaki sa lungsod. Pero sino nga ba talaga ang magpapanggap? Ang simbahan puno ng mga bisita, mga kilalang personalidad, business tycoons, politicians at entertainment elites at nagsidalo sa tinaguriang Wedding of the Year. Habang ang mga kampanay masayang tumutunog, si Alexander Bautista tahimik lang na nakatayo sa gilid ng altar. Wala sa ekspresyon niya ang excitement, wala rin kaba. Ang meron lang sa kanya matinding determinasyon na tapusin ang kasunduang hindi kailanman tinanong ang puso niya. Samantala, si Nicole nasa likod ng simbahan. Suot ang puting gown na inarkila lang nila mula sa isang bridal shop kagabi. Maayos ang buhok niya, simple pero napakaganda ng makeup. Para siyang tunay na nobya. Para siyang prinsesa sa isang kwento pero may lihim na misyon. Ready ka na ba? Tanong ni Joshua habang inaayos ang belo ni Nicole. Mas ready pa sa lahat ng brides na kinilig sa altar. Pabirong sagot ng dalaga. Pero sa likod ng kanyang ngiti, may halong kaba, hindi dahil sa takot kundi dahil sa hindi niya maintindihang kilig. Ito na ang pinakawalang maayos na planong ginawa niya sa buong buhay niya, ang magpanggap bilang asawa ng isang estranghero. Pero sa hindi may paliwanag na dahilan, may bahagi ng puso niya na gustong gawin ito para kay Alexander. Nang tumugtog ang wedding march, tumigil ang lahat. Si Samantha Cruz, ang bride-to-be, ay unti-unti nang naglalakad sa aisle.
Napakaganda nito, litaw ang pagkaelegante. May hawak siyang bouquet at sa bawat hakbang niya, may kumpiyansang halatang sanay siya sa atensyon. Pero bago pa man to makarating sa gitna, bumukas ang pinto sa likod ng simbahan at doon pumasok si Nicole. Alexander Bautista! Malakas niyang sigaw. Napatigil ang lahat, pati na ang paring magkakasal ay napatulala. Mabilis ang mga hakbang ni Nicole habang papalapit kay Alexander. Suot niya ang wedding dress. Hawak niya ang peking marriage certificate na pinagawa nila sa isang props maker. Naka-video lahat sa phone ni Joshua bilang backup, lahat planado. Pagdating niya sa gitna, hinarap niya ang lahat. Hindi ito maaaring mangyari, madiin niyang sinabi. Kinasal na kami ni Alexander kahapon. Ako ang legal na asawa niya. Halos mawala ng hininga si Samantha ng sandaling iyon. Anong kalokohan to? Anong sinasabi mong babae ka? Galit na wika ng babae. Tahimik lamang si Alexander habang lumapit at marahang hinawakan ng kamay ni Nicole. Sorry Samantha, seryoso niyang sabi. Hindi ko kayang ituloy ang kasal na to. Si Nicole ang tunay kong asawa at mahal ko siya. Nagulat naman si Nicole. Hindi kasama sa script ang huling linya ni Alexander. Totoo ba yon? Bahagi lang ba ng drama o may sinasabi ang puso ng lalaki na baka totoo? Habang ang simbahan punong-puno ng bulungan, kamera at kaguluhan, isang simpleng babae ang sumira sa kasal ng taon at isang pusong matagal nang walang tibok ang unti-unting gumigising. Pagkatapos ng iskandalong eksena sa simbahan, agad na umalis sina Alexander at Nicole, sakay ng itim na SUV. Nagmamadali silang lumayo sa lugar habang tinatawagan ng media, mga kaibigan at galit na pamilya ni Samantha ang cellphone ni Alexander pero wala siyang pakialam. Wala siyang gustong sagutin. Gusto lang niyang matapos ang lahat. Sa loob ng sasakyan, tahimik si Nicole. Hindi niya alam kung proud ba siya sa sarili o dapat siyang mahiya. Hindi siya sanay sa eksena pero ngayong naranasan niya ang gantong klaseng gulo, parang may parte sa kanyang nabuhay. Pasensya na Nicole, bungad ni Alexander. Hindi kita na-inform na sasabihin kong mahal kita? Napalingon naman si Nicole sa kanya. Script ba yon? Umiling si Alexander, seryosong mukha. Hindi ko rin alam kung bakit ko nasabi, siguro para mas kapanipaniwala o baka may ibang dahilan? Hindi agad nakasagot si Nicole. Pero sa loob niya may kakaibang init na umakit sa kanyang puso. Hindi niya alam kung dahil sa hangin ng aircon o dahil sa mga salitang narinig. Pagdating nila sa private rest house ni Alexander sa Batangas, agad siyang inalalayan ng binata papasok. Doon muna siya pansamantalang mananatili habang inaayos ang gulo na dinulot nila. Okay ka lang? Tanong ng lalaki habang tinatanggal niya ang belo ni Nicole. Okay naman. Di lang ako sanay sa gantong klaseng drama. Akala ko simpleng acting lang to tapos bayad na ako. Pero ang daming nangyari. Umupo si Nicole sa couch habang si Alexander ay naupo sa tapat niya. Kaya mo pa ba? Pwede ka pang umatras kung gusto mo, hindi kita pipilitin. Seryoso nitong sabi. Tumingin si Nicole sa kanya, diretso sa mga mata. Hindi ako maatras sa laban, lalo na kung may bayad. Pareho silang natawa. Pero sa ilalim ng tawanan may halong tensyon na hindi nila maipaliwanag. Lumapit si Alexander sa kanya, mabagal ang galaw, tila nagdadalawang isip. Pwedeng tanungin kita? Ano yon? Bakit ka pumayag sa ganito? Hindi ka ba natakot? Hindi mo ako kilala. Maaaring masira ang buhay mo dahil sa planong to. Napayo ko ang dalaga. Dahil kailangan ko ng pera, meron akong nanay na may sakit. 3 buwan na siyang nasa ospital at halos hindi na kami makabayad. Nakita ko yung ad mo at inisip ko na baka ito ng sagot. Tahimik naman si Alexander. Ngayon lang siya nakarinig ng gantong tapat na sagot mula sa isang babae. Walang arte, walang paghahabol, at ang pinaka-importante walang interes sa yaman niya, kundi isang anak na desperadong mailigtas ang ina. Sa oras na yon, parang may kumurot sa puso ni Alexander. Hindi lang pala to tungkol sa pagtaka sa kasal. Hindi lang to tungkol sa kasinungalingan. Dahil habang tumatagal may isang hindi inaasahang bagay ang unti-unting sumusulpot. Tahimik ang gabi sa rest house ni Alexander. Sa labas malamig ang simoy ng hangin. Sa loob mas malamig ang tahimikang bumalot sa pagitan nila ni Nicole.
Pero kahit walang salitang binibitawan, ang mga mata nila tila may sariling pag-uusap. Nasa terrace sila, magkatabi, hawak ang tigisang tasa ng kape. Ano bang ginagawa mo bago mo nakita ang ad ko? Tanong ni Alexander sabay higop ng mainit na kape. Factory worker pero pahinto-hinto. Kapag may racket, go. Kapag wala, tiis. Sagot ni Nicole na walang pag-aalinlangan. Alam mo sir, kahit wala ako sa mundo nyo, natuto na akong tumanggap ng kahit anong trabaho basta desente. Ano ka ba, Nicole? Wala nang sir dapat. Alexander na lang. Napangiti naman ang dalaga. Okay, Alexander. Seryoso ko nga pala talaga sa pagpapanggap na asawa mo ko. Siyempre, kailangan convincing. Umakto siyang seryoso, pero kita sa gilid ng labi niya ang munting ngiti. Napabuntong hininga si Nicole habang nakatingin sa bituin sa langit. Hindi ko nga alam kung kailan to matatapos. Pero habang tumatagal parang hindi lang perang napapala ko dito eh. Tumingin si Alexander sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko rin alam. Sagot niya, umiwas ang tingin. Siguro may natutunan lang akong bagong version ng sarili ko. Yung mas matapang, yung mas determinado, yung di takot ang harapin ng tao sa altar. Pareho silang natahimik muli. Hanggang sa nagsalita si Alexander, mababa ang boses. Alam mo ba, first time kong tumakas, napalingon ang dalaga. As in, ever, sa lahat ng bagay? Oo, palagi akong sumusunod sa plano, sa mga dapat hindi. Pero ngayong araw lang ako nagdesisyon na piliin ang gusto ko. At ako napili mong kasama, biro ni Nicole. Pero may halong kakatwang kilig sa tono. Huwag kang magmadali, hindi pa tapos ang palabas natin, at baka nga ikaw na yung ending? Napatawa si Nicole pero sa likod ng tawa ay ang pagtibok ng puso na tila may sinasabi. Hindi lang to basta kasunduan. Hindi lang ito scripted na pag-arte. Ang bawat sulyap ni Alexander, ang bawat ngiti niya, may init, may lalim. Bukas, pupunta ang legal team ko para gumawa ng papel na nagpapatunay na may existing marriage tayo. Kailangan ng pirma mo. Tumango ang dalaga. Okay lang, basta walang kulong sa dulo, go lang. Hindi siya makatingin diretso kay Alexander. Parang nahuhuli siya ng sariling damdamin. At si Alexander naman, hindi rin alam kung paano umpisan ang tanong na matagal nang gusto niyang itanong. Paano kung totoo na to? Sa gabing yon, hindi man sila magsalita ng totoo. Sapat na ang katahimikang may kilig at damdaming unti-unting nabubuo sa pagitan nila. Kinabukasan, dumating ang legal team ni Alexander sa rest house. Maayos at mabilis sa naging proseso. Pumirma si Nicole sa mga dokumentong nagpapakita ng kasal nilang dalawa. Kahit peke, mukhang legit. Lahat ginawang lehitimo sa paningin ng publiko at ng mga makapangyarihan sa paligid ng bilyonaryo. Pagkatapos ng legalidad, nagpaalam ng team at naiwan muli ang dalawa sa rest house. Tahimik si Nicole habang naglalakad sa hardin. Suot niya ang puting summer dress na bilhin ni Alexander para sa kanya. Magaan to sa katawan, pero mabigat sa puso ang damdamin niya ng mga oras na yon. Hindi niya alam kung bakit, pero parang ayaw niyang matapos ang palabas. Nicole, tawag ni Alexander mula sa likod. Nang lingunin niya to, nakangiti ang lalaki, may hawak na wine glass. Celebrate tayo, mission accomplished. Ngumiti ang dalaga kahit may halong kaba. Sige, pero konti lang, madali akong tamaan eh. Nag-toast sila sa terrace, nagtawanan, nagkwentuhan ng mga bagay na malayo sa kasunduan nila, tungkol sa paboritong pagkain, childhood memories at mga pangarap na halos kalimutan na. Alexander? Bulong ni Nicole habang nakatingin sa mga mata niya. Wala sa plano to, di ba? Ano? Tanong ng binata pero tila alam na niya ang tinutukoy. Ang ganito, yung parang tayo? Hindi agad sumagot si Alexander, sa halip lumapit siya kay Nicole. Dahan-dahan, wala nang biro, wala nang script. Inawakan niya ang pisngi nito, marahang hinaplos. Wala nga sa plano, pero hindi ko na kayang itanggi. At bago pa makapagsalita si Nicole, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang labis sa babae. Isa tong halik na puno ng damdaming pinipigilan mula pa nung una. Si Nicole na natiling nakapikit, hindi gumagalaw. Hindi niya alam kung dapat pa siyang umatras pero ang puso niya tila huminto ang mundo.
Pagbukas ng mga mata niya, nakita niya ang mukha ng binata. Malapit, totoo, at walang halong kasinungalingan. Sorry, bulong ng lalaki pero hindi nagsisisi. Hindi siya sinigot ni Nicole. Sa halip, pumikit siyang muli at inulit ang halik. Sa pagkakataong to, kusa na siyang tumugon. Walang kasunduan, walang kontrata. Ang halik na yon hindi na bahagi ng plano. Hindi to scripted, hindi to acting. Ito'y simula ng di inaasahang pag-ibig sa maikling panahon. Simula ng gabing yon, nag-iba ang ihip ng hangin sa pagitan ni na Alexander at Nicole. Ang bawat titig, bawat ngiti, bawat hawak, may saysay, may lambing, at higit sa lahat, may damdaming hindi na nila kayang itago. Kinabukasan, sabay silang nag-almusal sa terrace. Habang nilalagyan ni Alexander ng kape ang tasa ni Nicole, hindi nito maiwasang mapangiti. Hindi ka na lang mukhang asawa ko ngayon, Nicole, bulong niya. Napatingin si Nicole sa kanya. Bakit? Pakiramdam ko, totoo ka na. Nag-init ang pisngi ng dalaga. Mabilis siyang umiwas ang tingin. Nako, baka sobra lang init ng kape mo, Alexander. Pero kahit pabiro ang tono, hindi niya maitago ang kilig. Di niya rin alam paano papipigilan ang puso niya na tila wala ng preno. Sa buong araw magkasama sila sa loob ng rest house. Nagluto si Nicole ng simpleng sinigang habang si Alexander masayang nagbabantay, hawak ang apron at kunwari assistant cook. Alexander Bautista, tagatikim ng asim, biro ni Nicole habang inaabot ang sandok sa kanya. Kung ganito kasarap ang buhay may asawa, ayoko nang bumalik sa pagiging CEO. Huwag kang magbiro ng ganyan, sagot ng dalaga. Seryoso na ang tono. Alam naman nating hanggang dito lang tayo. May hangganan ng kasunduang to. Hindi agad sumagot si Alexander. Tahimik siyang nakatingin kay Nicole at sa mga matang iyon may bakas ng lungkot. Paano kung gusto ko nang wala ng hangganan? Natotohanin na natin tong kasunduan na to. Napatigil si Nicole. Hindi siya makapagsalita. Kasi sa puso niya gusto niya rin yon. Pero paano? Ilang araw pa lang silang magkakilala at higit sa lahat, nagsimula ang lahat sa kasinungalingan. Hindi ganon kadali, Alexander, bulong niya. Hindi mo ako kilala at hindi rin ako sigurado kung kilala ko pa ang sarili ko kapag kasama kita. Lumapit sa kanya ang binata. Hinawakan nito ang kamay niya. Nicole, totoo. Nagsimula tayo sa kasinungalingan. Pero bawat araw na lumilipas, may nadadagdag na totoo. Hindi ba mahalaga yon? Bago pa makasagot si Nicole, nag-ring ang cellphone ni Alexander. Isang tawag mula sa ama niyang matagal nang hindi nagpaparamdam. Saglit siyang tumingin kay Nicole bago sinagot ang tawag. Hello? Mula sa kabilang linya, malamig ang boses ng ama. Umuwi ka na, Alexander. You've embarrassed this family enough at hindi ako papayag na ang babaeng yan ang papalit kay Samantha. Napakayom ng kamao si Alexander. Ito na ang simula ng tunay na laban. Hindi na to tungkol sa isang rented wife. Ito ay tungkol sa isang pusong lumalaban para sa totoong pagmamahal. Hindi lang puso ng binatang naguguluhan, pati na ang buong mundo niya. Ang tawag ng ama niya parang malupit na paalala na ang buhay niya hindi basta para sa sarili. Hindi ako papayag na ang babae niya ang papalit kay Samantha. Ang huling linya ng ama niya. Pero batid ni Alexander na hindi na ang babaeng yan lang si Nicole. May pangalan na siya at may bahagi nito sa puso niya. Lumabas si Alexander sa terrace at tumayo sa gilid ng bintana. Sa likod ng salamin nakaupo si Nicole, nakatingin sa kanya. Malumanag sa mga mata niya ang pagkabahala. Hindi niya gustong ipasok ang sarili sa gulo pero hindi rin niya kayang umalis nang di pinapansin ang sigaw ng damdamin. Ilang sandali pa pumasok si Alexander at nilapitan siya. Gusto kong malaman mo, hindi lang ito laban nila. Laban ko rin to. Laban para sa atin, Nicole. Napailing ang dalaga. Alexander, kung babalik ka sa kanila na may galit, lalabanan ka talaga nila para sirain to. Kasi para sa kanila, sirang imahe nakalagay sa pangalan ng pamilya. At kung titigil ka, babalik agad muli sa simula. Pero hindi ako titigil. Hindi ko rin kayang pasakitan ka sa gulo nila. Kung lalaban ako, gusto ko may plano. Kumuha siya ng papel at nag-scribble ng mga ideya kung paanong may pasok ang katotohanan sa publiko.
Paano mapipigilan ang pag-atake ng pamilya sa pagkatao ni Nicole? Paano kukunin ang respeto na para bang hindi daw siya karapat-dapat? Sa gitna ng plano may isang tanong, handa ba si Nicole? Handa bang dalagang tulungan siya? Hindi ako para dun sa mundo mo, Alexander. At baka sa sobrang dami ng laban na to, masaktan lang ako. Inawakan ng binata ang kamay niya. Hindi kita hayaang masaktan ng walang dahilan. Kahit magulong simula natin, pipiliin ko pa rin. Pero kailangan ko ng katotohanan mo, hindi palabas. Kailangan kong malaman ko anong gusto mo ni Nicole. Hindi ako magpapakahibang sa pag-ibig na parang drama lang. Tumitig siya sa kanya na matagal. Sa dulo, dahan-dahan siyang ngumiti. Gusto kong lumaban, pero gusto ko rin ang sigurong hindi ako mamawala sa gitna ng gulo. Gusto kong kilalanin mo rin ako kahit walang katayuan ko sa buhay. Ikaw ang gusto kong kilalanin, mahinang sabi ng dalaga. Di nila alam kung paano sisimulan ang pagbabago sa pamilya. Wala pa rin kasiguraduhan kung tatanggapin ng mundo ang rented wife na unti-unti nang nagiging totoong relasyon. Pero may isang bagay na malinaw. Nag-umpisa na ang paglaban ng puso ni Alexander at si Nicole, siya ang babangon, hindi lang bilang karakter sa script kundi bilang babae na may dignidad, may pangarap at may karapatang magmahal. Di na sila po pwedeng magtagal sa rest house. Ayon sa balita, may paparating na media sa lugar. Malapit na rin ang press conference na sinet ng Bautista family para linisin ang pangalan ng pamilya. Hindi na biro ang sitwasyon. Pagdating nila sa Manila, sinalubong sila ng mga kamera, tanong at panlalait. May sumigaw ng gold digger. Nanatiling matatag si Alexander. Niyakap niya si Nicole sa harap ng media. Hawak kamay nilang tinahak ang lobby ng Bautista Tower. Hindi kita pababayaan, Nicole? Bulong niya. Lalabas tayong dalawa, lalaban tayo. Pero pagdating nila sa opisina, nandun si Don Ramon Bautista. Ang malamig at striktong ama ni Alexander. Biglang nagbagong simoy ng hangin. Sit down. Malamig na utos si Don Ramon. Tahimik na naupo si Nicole. Habang si Alexander ay nanatiling nakatayo, diretso ang tingin sa ama. Anong klaseng kahihiyan to, Alexander? Ani Don Ramon. Nag-iisip ka ba ng ayos? Bago pa makasagot si Alexander, si Nicole ang nagsalita. Kung respeto lang ang basihan ng pagmamahal, hindi ako kailanman makakapasa sa pamantayan ninyo, Don Ramon. Ani niya, may nahon pero matatag ang tinig. Pero hindi ko kailanman pinilit si Alexander. Siya ang pumili sa akin. Nagkatingin na mag-ama. Si Don Ramon halatang naiinis pero hindi makita ang sinungaling si Nicole. Sa kabila ng simpleng pananamit nito at kalmadong kilos, may dignidad sa bawat salita. Gusto ko ng katibayan, mariing sabi ng Don. Kung talagang kasal na kayo, kailangan kong makita kung lehitimong papel. At kung hindi? At kung hindi, ano, Papa? Singit ni Alexander. Itatakwil mo ko? Sanay na akong wala ka, Papa. Hindi ko kailangan ng pangalan kung katumbas nito ay ang kalayaan kong magmahal. Di na nagsalita ang Don. Tumayo ito at lumabas ng silid. Tahimik namang naiwan sina Alexander at Nicole. Sorry kung nasangkot ka sa lihat ng to, Nicole. Bulong ng binata habang nakayuko. Pero salamat kasi hindi ka umatras. Ngumiti si Nicole. Kahit may bahid ng pagod sa kanyang mga mata. Hindi ako aalis, basta totoo ka sa akin. Makalipas ang ilang araw ng pananahimik, bumalik sa normal ang araw-araw na buhay ni na Alexander at Nicole. O kahit paano, pilit nila tong ginagawang normal sa kabila ng ingay ng paligid. Sa bawat news headline at online comment, pangalan ni Nicole ang laman. Ang babaeng hindi kilala ng lipunan pero bigla na lang naging asawa ng pinakamakapangyarihang CEO sa bansa. Nasa loob sila ng kondo ni Alexander ng mga sandaling iyon. Pansamantalang lumipat sila doon habang hinuhupa ang kontrobersiya, habang nanonood si Nicole ng TV. Sa sala, biglang lumapit ang binata na may hawak na 2 cup noodles. Wala tayong chef ngayon. Instant dinner muna. Nakangiti niyang alok. Wow, romantic. Biro ni Nicole. Candlelight noodles. Nagkatinginan silang dalawa sabay nagtawanan.
Doon sa gitna ng mga simpleng bagay, nakita ni Alexander ang isang Nicole na hindi niya naisip na mamahalin niya. Ibang-iba to sa mga babaeng nakilala niya na pera lamang ang habol sa kanya. Hindi ko akalaing magiging ganito tayo, ani Alexander habang kumakain. Na maghihigop tayo ng sabaw ng noodles sa kondo mo habang pinagpipiestahan ng media ang pangalan natin? Tugon ni Nicole nakangiti. Na matututo kung umiti ng ganito. Tahimik, totoo? Tumingin si Nicole sa kanya. Hindi niya alam bakit biglang lumambot ang puso niya. Marahil dahil sa paraan ng pagkakatingin ng binata. Wala nang kaplastikan, wala nang tensyon. Para bang siya lang tinitingnan nito sa buong mundo. Biglang bumuhos ang ulan sa labas ng bintana. Tumayo ang dalaga, lumapit sa salamin. Grabe ang lakas, sabi niya habang pinapanood ang ulan. Lumapit si Alexander at tumayo sa likod niya. Tahimik lang sila, pinapanood ang bagsak ng ulan habang nakatayo na magkalapit. At kung mawala lahat ng tubukas, Nicole? Biglang tanong ni Alexander. Kung sabihin ko sa iyong wala na tayong kailangan patunayan, aalis ka pa rin ba? Napalingon ang dalaga. Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, kung sabihin ko ngayong pwede ka nang bumalik sa dati mong buhay, walang drama, walang media, walang asawa ng billionaire, aalis ka ba? Tumahimik ang dalaga. Tumingin siya sa mata ni Alexander at doon, nakita niya ang isang lalaking hindi na CEO, hindi na mayaman, kundi isang lalaking nalilito, natatakot pero handang isugal ang puso. Hindi ko alam, mahinang sagot niya. Pero kung akong tatanungin, mas gusto ko nang manatili sa buhay kung saan kaya kong umiti kahit umuulan. At sa sandaling yon, parang lumambot ang lahat. Habang lumalalim ang koneksyon ni Alexander at Nicole, may lihim na matagal nang kinukubli ang dalaga. Isang lihim na matagal nang inilibing ngunit unti-unting kumakatok sa kanyang konsensya. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Alexander, tahimik na bumangon si Nicole at pumunta sa balcony ng kondo. Doon siya tumitig sa mga ilaw ng syudad na tila paalala ng lahat ng kanyang iniwan. Sa kanyang mga kamay, hawak ng isang lumang pendant na matagal niya nang itinatago. Ang nag-iisang alaala ng kanyang ama. Papa, kung nasan ka man, patawarin mo ako kung nagkukunwari man ako ngayon. Pero hindi ko rin alam kung alin ang totoo. Ang buhay na meron ako noon o ang nararamdaman ko ngayon para sa kanya? Mahina niyang bulong sa hangin. Ang totoo, si Nicole hindi isang simpleng babae lang. Anak siya na isang kilalang politiko na nawala sa pwesto dahil sa malaking iskandalo. Nagsimula silang mawalan ng lahat at si Nicole ang pinaka-apektado. Lumaki siyang tinuturoang huwag magtiwala sa mga taong nasa kapangyarihan, lalo na sa mga mayayaman. Pero narito siya ngayon, kasal sa isang billionaire. At sa kabila ng kontrata, kasinungalingan at palabas, totoo na ang nararamdaman niya. Kinabukasan habang sabay silang nag-aalmusal, napansin ni Alexander na tahimik si Nicole. Okay ka lang ba, Nicole? Tanong niya. Saglit na nag-isip si Nicole bago tumango. May gusto sana akong sabihin pero baka magbago ang tingin mo sa akin. Subukan mong sabihin at baka maintindihan ko, ani Alexander, seryosong tingin. Huminga ng malalim ang dalaga. Alam mo bang di ako simpleng babae lang? Hindi ako ulila, hindi ako galing sa lansangan. Anak ako na isang taong kinamumuhian ng maraming tao. Ang totoo, Nicole Mendoza ang tunay kong pangalan. Anak ako ni Senador Marcos Mendoza. Nagulat naman si Alexander sa nalaman. Hindi niya inaasahan yon. Ang pangalan ng ama ni Nicole laman ng mga balita noon, nasangkot sa anomalya, inimbestigahan sa kung ano-anong kaso. Hindi mo kailangan magpaliwanag, ani Alexander matapos ng ilang sandali. Pero kailangan ko, dahil baka isipin mo niloko kita na may agenda ako sa pagpasok sa buhay mo. Tumayo ang binata, lumapit kay Nicole. At hinawakan ng kanyang kamay. Kung gusto mong linisin ang pangalan mo, magsimula tayo sa pagiging totoo ngayon. Hindi na mahalaga kung sino ka noon, ang mahalaga kung sino ka sa akin ngayon. Napayo ko si Nicole. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Di niya akalaing sa kabila ng kanyang takot at lihim, may isang lalaking handang tanggapin siya, buo at totoo. Simula nang ibunyag ni Nicole ang kanyang tunay na pagkatao, tila mas naging malalim ang relasyon nila ni Alexander.
Mas madalas ang kanilang tahimik na pag-uusap. Mga titig at ngiting may kahulugan, ngunit habang lumalalim ang koneksyon, mas dumadami rin ang tao nakakapansin. Isang araw habang nasa charity event silang dalawa bilang mag-asawa, di inaasahan ang pagdating ni Samantha, ang ex-fiancé ng binata. Alexander? Mahinang tawag ni Samantha, suot ang isang pulang damit na kapansin-pansin ang kagandahan. Can we talk? Napalingon si Nicole, ramdam ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Ngunit sa halip na umalis, pinili niyang manatili. Tumayo siya ng tuwid sa tabi ng binata. Kung may sasabihin ka, pwede mong sabihin ngayon. Matigas sa sagot ni Alexander. Napakunot ang noo ni Samantha. So it's true. You actually married her. Alam mo bang may tinatago siya sa'yo? Napasinghap si Nicole. Anong ibig mong sabihin? Ngunit gumiti si Samantha sa kanya na puno ng pang-insulto. Your real name is Nicole Mendoza, anak ng isang disgraced na senador. Tama ba? Napalingon si Alexander kay Nicole, ngunit sa halip na magalit, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng babae. Alam ko na yon, Samantha, at hindi yon mahalaga. Tila nayaindaman si Samantha. So alam mo na rin bang ginamit ka lang niya para mapalapit sa yaman mo? Dito na nag-iba ang ihip ng hangin. Lahat ng taong naroon napatingin sa kanila. Sa harap ng mga bisita, media at negosyante, tila isang eksena sa pelikula ang nasaksihan. Ikaw ang may gustong pakasaran ako dahil sa koneksyon ng mga kumpanya natin, Samantha? Mariing sagot ni Alexander. Si Nicole, never niya akong sinamantala. Ang totoo, ako pang nagbayad para lang sumama siya sa plano kong to. Nagulat ang lahat. Binayaran mo siya? Ulit ni Samantha. So, this marriage is fake? Sandaling katahimikan. Tiningnan ni Alexander si Nicole, mga matang puno ng damdamin. No, it started fake, but now, it's the only real thing I have. Natahimik naman si Samantha, tila natalo sa sariling laro. Umalis tong tulala, naiwan naman sandaling katahimikan sa buong bulwagan. Pag-uwi nila, pareho silang tahimik. Sa loob ng sasakyan, tayong tibok ng puso lang nila ang marinig hanggang sa biglang nagsalita si Nicole. Hindi ko alam kung magpapasalamat ako o magagalit sa ginawa mong yon. Bakit? Dahil baka mas talo akong mapalapit sa iyo at mahulog ng tuluyan? Tumingin si Alexander sa kanya, may ngiting punong-puno ng pagmamahal. Too late for that kasi matagal na ako nahulog sa iyo, Nicole. Matagal ka nang nahulog? Mahinang tanong ni Nicole, halos di makatingin ng diretsyo. Oo, sagot ng binata, diretso at buo. At hindi ko na rin kayang itago. Sa una akala ko laro lang ang lahat, pero bawat araw na kasama kita para bang napakakuling na maghapon ko. Parang nawawala ang mundo ko kapag di kita nakikita. Alexander, mulong ni Nicole. Huminto ang sasakyan sa harap ng kanilang mansyon. Walang imikan ngunit mabigat ang hangin sa pagitan nila. Nang bumaba sila, diretso silang naglakad papasok sa sala, walang salita ngunit ramdam ang tensyon. Bigla siyang hinarap ni Alexander. Hinawakan ng kanyang mga kamay, mariin at puno ng damdamin. Sabihin mo, Nicole, kung ang lahat ng to'y hindi na kontrata, kung lahat ay totoo na, may pag-asa ba ako? Hindi makapagsalita ang dalaga. Nakatitig lang siya sa lalaking dati estranghero lang na nag-upa sa kanya, pero ngayon tila sentro na ng kanyang mundo. Hindi ko alam, Alexander, tapat niyang sagot. Hindi ko alam kung kailan nagsimulang tumibok ang iba ang puso ko para sa'yo, pero ang alam ko, natatakot ako. Natatakot akong totoo ng lahat kasi baka isang araw, magising ako na hindi na totoo at masaktan lamang ako. Hindi na siya pinatapos ni Alexander. Dahan-dahang lumapit ito at sa pagitan ng kaba at damdamin, dirikit ito ang kanyang labi sa labi ng dalaga. Isang halik na puno ng pag-ibig. Tumugon si Nicole at ng mga sandaling yon, tila nawala lahat ng takot, tila naglaho lahat ng kasinungalingan. Pagkalipas ng halik, magkayakap silang naupo sa sofa. Gusto ko ng totoo, sabi ni Nicole. Simula ngayon, totoo na ang lahat. Mahal kita, Nicole, tugon ni Alexander. Ngumiti naman si Nicole. Mahal din kita, Alexander. Sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya sa buhay ni Alexander, pakiramdam niya isa siyang tunay na asawa. Sa dining table, nadatnan niya si Alexander na naghihintay sa kanya. Hindi ito nakasuot ng coat gaya ng dati, t-shirt lang at pants pero nakapakwapo pa rin sa kanyang paningin.
Napangiti siya. "Good morning, asawa ko," bati ni Alexander. Sabay lapit para halikan siya sa noo. "Good morning," mahina niyang sagot pero may ngiti sa labi. Habang sabay silang kumakain ng almusal, nag-uusap sila tungkol sa simpleng bagay. Mga plano para sa araw, ang paboritong luto ni Nicole at kung anong klaseng bulaklak ang gusto niyang itanim sa garden. Biglang tumunog ang cellphone ni Alexander. Tumayuto at sumagot sa tawag. "Yes, I'll be there, but I'm bringing someone with me." Mariin nitong sabik bago bumalik sa dalaga. "Saan tayo pupunta?" tanong niya. "Board meeting. At gusto ko ipakilala ka bilang asawa ko. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto ko. Dahil karapat-dapat kang makilala ng buong kumpanya ko." Seryosong saan ni Alexander. Natigilan naman si Nicole. Noon lang siya dinala ni Alexander sa public event. Noon lang siya ipinagmalaki. Noon lang niya naramdaman na hindi siya itinatago. Pagdating nila sa kumpanya, lahat ng mata nakatutok sa kanila. Lahat tila hindi makapaniwala sa babaeng kasama ng CEO. Ang babaeng akala nilang walang dating. Ang babaeng napabaritang asawa na isang arranged marriage. Ngunit sa bawat hakbang ni Nicole, taas noo siya. Hindi dahil ayaw niyang mapahiya, kundi dahil sa bawat hawak ni Alexander sa kamay niya, ramdam niya ang suporta, ang respeto at higit sa lahat ang pagmamahal. Pagpasok ng boardroom, pinakilala siya ni Alexander sa lahat. "She's not just my wife in papers. She is the woman I love, the one I chose to be beside me, sa negosyo man o sa buhay." Walang ni isang nakapagsalita. Maging mga shareholders napatingin lang kay Nicole. Para ngayon lang nila to nakita ng totoo. Ginitian niyang lahat. "Magandang araw po. Ako po si Nicole, asawa ni Alexander, at proud po ako sa lalaki nasa harap natin ngayon." Nakangiting saad ng dalaga. Pagkatapos na matagumpay na board meeting kung saan pinakilala ni Alexander si Nicole bilang kanyang asawa, dumagsa ang balita sa media. Ang CEO na muntik ikasal sa isang socialite biglang pinakilala na asawang itinatago, isang babaeng walang kilalang apelido sa mundo ng mayayaman. Kinabukasan, nagulat si Nicole nang datnan niya si Alexander sa sala habang hawak ang isang makapal na sobre. Nasa loob nito ang lumang kontrata ng kanilang kasal, ang kasunduang sinimula nilang dalawa. "Ano yan?" tanong ni Nicole. "Ang kontrata natin," sagot ng binata habang inaabot to sa kanya. Wala na tong saysay. Kinuha niyang papel at binasang muli ang ilang bahagi. Doon niya muling naalala ang kondisyon. Isang buwan na pagpapanggap, walang pagmamahalan, walang emosyon. Ngunit ngayon, bawat kondisyon ay kabaliktaran na sa nararamdaman nila. "Nicole?" Seryosong wika ni Alexander. "Pwede mo bang sunugin na yan para tuluyang mawala sa pagitan natin ng kontrata?" Nagulat ang dalaga. "Sigurado ka? Simula ngayon, di na kita uupayang maging asawa. Ako na magmamakaawang piliin mong manatili bilang tunay kong asawa. Kung pagpapayag ka, pakakasal tayong muli at handa akong gawin lahat mapaligaya ka lamang." Hindi makapagsalita si Nicole. Lumuha na lamang siya habang unti-unting pinunit ang kontrata. "Yes, Alexander, papakasal ako sa'yo at handa akong samahan ka kahit saan." Ngunit sa pag-aakalang tapos na ang lahat ng problema, biglang dumating si Samantha sa mismong gate ng mansyon nila. "Alexander!" sigaw nito habang papasok. "Talagang pinalitan mo ko para sa babaeng yan? Hindi pa tayo tapos." Inawakan ni Alexander si Nicole at mahinahong humarap sa babae. "Samantha, tapos na tayo. Hindi mo kailangan ganyan. You deserve someone who truly wants you, but that's not me." "Ginamit mo lang siya at hindi totoo sa iyong babaeng yan?" sigaw ni Samantha. "Ganon nga ang simula pero hindi na ngayon," mariing sagot ni Alexander. "Mahal ko siya, Samantha, at kahit kailan, hindi ko pinagsisiyang hindi natuloy ang kasal natin." Napatigil naman si Samantha, napaiyak, pero sa halip na magwala nagsalita ito bago tumalikod at lumakad palayo. "Sana hindi mo siya saktan, gaya ng ginawa mo sa akin." Tahimik ng paligid nang umalis si Samantha. Yumakap si Nicole kay Alexander mula sa likod. "Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko," bulong ni Nicole. "Basta ako," sagot ni Alexander habang hinaplos ang kamay ng dalaga. "Alam kong ikaw ang gusto kong makasama habang buhay." Isang buwan ang lumipas mula nang tuluyang punitin ni Nicole at Alexander ang kontratang minsan naging tulay sa kanilang hindi inaasahang pagmamahalan.
Tahimik ang umagang yon sa isang maliit na simbahan sa Batangas. Isang simpleng kasalan ang ihanda, malayo sa engranding selebrasyon na dating nakatakda para kay Alexander at Samantha. Sa halip na engranding bulaklak, pinili ni Nicole ang mga wildflowers. Sa halip na designer gown, suot niya ang puting bestida na siya mismong pumili sa isang maliit na butik. Naghihintay sa Alexander sa harapan, suot ang simpleng tuxedo. Hindi siya kinakabahan, kabaliktaran. Daman niya ang kapayapaan. Dalalam niyang sa pagkakataong to, hindi papel ang ugnayan nila kundi tunay na pagmamahal. Sa harap ng altar nagkatitigan sila. Handa ka na bang hindi lang magpanggap bilang asawa ko? Biro ni Alexander. Tumawa si Nicole habang pinapahid ang luhang hindi niya napigilan. Handang-handa na, pero this time sa totohanan na. Nang inihayag ng pari ang mga katagang, sa hirap at ginhawa, sa yaman at sa kahirapan, sabay silang umiti, dahil batin nilang hindi ito panata lamang, kundi mga salitang pinatunayan na nila sa maikling panahon. Matapos ang kasal, nagkaroon ng maliit na salo-salo. Naroon ang ilang tauhan sa kumpanya, sina Ginoo at Ginang Bautista na ngayon tanggap na si Nicole, at maging sa Samantha ay nagpadala ng bulaklak bilang pagbati, at tanggap na nitong hindi sa Alexander ang para sa kanya. Sa sulok ng hardin habang hawak ang kamay ng isa't isa, napatingala si Nicole sa mga bituin. Alexander, salamat dahil tanggap mo ako kahit hindi ako nababagay sa mundo mo, at pangako ko sa iyong mananatili ako sa tabi mo kasama ng mga magiging anak natin. Mamahalin kita hanggang wakas. Mahal na mahal kita, hindi dahil milyonaryo ka. Mahal kita dahil pinili mo akong mahalin kahit pa hindi ako karapat-dapat sa mata ng iba. Buong pusong saad ni Nicole sa asawa. Salamat din, love, dahil hindi mo ako iniwan. Naniwala ka sa mga pangako ko sa iyo at di mo kailangan maging karapat-dapat sa paningin ng iba. Dahil sa mata ko, ikaw ang lahat at gagawin ko din ang lahat para maging karapat-dapat para sa iyo at magiging tapat akong asawa at responsableng ama sa mga magiging anak natin. At sa ilalim ng mga bituin, sabay silang naghalikan. Hindi bilang magkausap sa kontrata, kundi bilang dalawang pusong natutong magmahal, magpatawad, at tumaya sa isang kwentong sinimulan lang sa kasinungalingan, ngunit natapos sa tunay na pag-ibig. Hindi mahalaga kung paano nagsimula ang isang relasyon, ang mahalaga kung paano nyo ito pinili, ipinaglaban. Minsan ang pinaka-fake na simula ang siyang nagiging pinaka-totoo sa dulo. Basta't may pagtanggap, respeto, at may pagmamahal na wagas sa isa't isa gaya ng kwento ni na Alexander at Nicole. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Sana po'y muli niyo akong samahan sa mga stories na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.